Alam mo ba na karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila nang hindi man lang napapansin na hindi pala sarili nilang buhay ang isinasabuhay nila? Huminto ka sandali at mag-isip, sino ba talaga ang may kontrol sa direksyon ng buhay mo? Ikaw ba mismo? O baka naman ang mga pang-araw-araw mong obligasyon, bayarin, takot, at opinyon ng ibang tao ang siyang nagdidikta? Alam mo, sa loob ng maraming taon, naging tagapanood lang ako ng sarili kong kwento. Para bang nanonood lang ako ng pelikula na hindi ko kayang baguhin. Hanggang sa may isang tanong na tumama sa akin ng malakas, bakit hindi mo binabago ang mga resulta na nakukuha mo? Para iyong suntok sa sikmura. At yan mismo ang gusto kong maramdaman mo ngayon. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay paikot-ikot lang ang buhay mo? Gumigising ka, pumapasok sa trabaho, umuuwi, sinusubukang magpahinga tapos ulit na naman kinabukasan. Parang ikot lang ng gulong na hindi mo matigil. Sa kaloob-looban mo, sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na normal lang ito, na ganyan talaga ang buhay. Pero hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na lubos na nagbago ng landas ng buhay ko, walang magbabago hanggat hindi mo sinasadyang baguhin ang resulta na nakukuha mo. Tandang-tanda ko pa. Ako'y nasa 26 na taong gulang noon, wasak ang pananalapi, walang direksyon, palaging palipat-lipat sa mga trabahong mababa ang sahod at walang saysay, at ang pananaw ko sa mundo ay limitado sa mga sinabing hindi ko kayang abutin. Hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng tagumpay, at mas malala pa, ni hindi ko alam na posible pala ito. Ang akala ko, kapag isinilang kang walang-wala, habang buhay ka na sa ilalim. At marahil, sa mismong sandaling ito, ganyan din ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Pero noong araw na yon, tumingin sa akin si Ray Stanford at tinanong, bakit hindi mo subukang baguhin ang mga resulta mo? Napahinto ako. Kasi, noon ko lang talaga naisip na may opsyon pala. Ito ang karaniwang nangyayari sa napakaraming tao. Hindi nila alam na pwede pala silang magbago. Akala nila, permanente na ang sitwasyon nila. Na ang pagkatalo sa buhay ay nagsusulat ng kanilang kapalaran. Na ang mga limitasyon nila ay totoo. Pero nandito ako para sabihin sa'yo, ilusyon lang lahat yan. Malakas na ilusyon, pero ilusyon pa rin. Maaaring sinasabi mo sa sarili mo, Bob, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, o kaya, huli na para sa akin, o baka, wala akong katalinuhan para magtagumpay. Ganyan din ang paniniwala ko noon. 2 buwan lang ako nakapasok sa high school. Ang mga trabaho ko, nasa pabrika, sa bar, sa mga lugar na ayoko talaga. Pero sa loob ng ilang taon, nag-iba ng tuluyan ang buhay ko. Hindi ako nagbago dahil nanalo ako sa loto. Nagbago ako kasi naunawaan ko, ang resulta ay bunga lamang, at ang pinagmumulan ay nasa loob ko. Karamihan ng tao ay nabubuhay na parang naka-autopilot. Palaging nagre-react sa sitwasyon, hindi sila lumikha ng sarili nilang landas. Laging abala, pero walang nararating. Pagod na pagod, pero walang tunay na pag-unlad. Sa totoo lang, takot lang talaga sila. Takot na subukan at mabigo. Takot mapahiya. Takot mangarap ng malaki at hindi makamit. Naisip mo na ba minsan na baka hindi ka para sa kasaganahan? Na ang pera ay para lang sa ilan? Na ang tagumpay ay nakabase sa swerte? Ang mga ideyang yan hindi galing sa'yo. Itinanim yan sa'yo ng paaralan, ng pamilya, ng lipunan. At kung patuloy mong didiligan ang mga paniniwalang yan, iisa lang ang animo, kakulangan, kabiguan, at pakiramdam ng pagiging walang magawa. Ngayon, subukan mong isipin ang kabaligtaran. Isipin mong gumigising ka araw-araw na may malinaw na direksyon. Na alam mong may pagbabago, at ang mga nagiging bunga ng buhay mo ay resulta ng mga pinili mong gawin, hindi dahil sa kapalaran o pagkakataon. At ngayon, may isang tanong na makakatulong sa iyo na magising. Ano ang tinatanggap mo sa buhay mo ngayon na hindi naman talaga tugma sa kung ano ang talagang gusto mo? Maaaring ito ay isang trabaho na hindi ka pinahahalagahan, isang relasyon na ubos na ang sigla mo, o isang nakagawiang sistema na unti-unting sumisira sa iyo. Habang patuloy mong tinatanggap ang mga bagay na ito, para mo nang sinasabi sa sansinukob, ito lang ang kaya ko. Hayaan mong magbigay ako ng halimbawa. Sa kasalukuyan, libu-libong tao ang nananatili sa mga trabahong kinamumuhian nila dahil lang sa pakiramdam nilang ligtas ito. Hindi nila gusto ang ginagawa nila pero natatakot silang maghanap ng iba. Alam mo ba ang nangyayari sa kanila? Ang kalusugan ay unti-unting humihina. Nawawala ang sigla ng pagkamalikhain.
Unti-unti silang naglalabas ng inip at pagkadismaya sa ibang bahagi ng buhay, sa mga anak, sa asawa o kasintahan, sa mga kaibigan, at minsan, sa sarili nila mismo. Ang pagbabagong tunay ay nagsisimula sa sandaling tumigil ka sa pagtanggap ng mga bagay na nagpapaliit sa iyo, at nagsimula kang mangailangan ng mga bagay na nagpapalawak sa iyo. At hindi ito madali. Ngunit malinaw at diretsyo ito. Kailangan mong magsimula sa mga maliliit na hakbang. Isang pasya sa bawat pagkakataon. Isang bagong ugali. Isang bagong aklat. Isang panibagong ideya. Ganyan mismo ang nangyari sa akin. Binigyan ako ni Ray ng isang aklat na pinamagatang Mag-isip at Yumaman, isinulat ni Napoleon Hill. Sinabi niya sa akin, basahin mo ito. Pag-aralan mo. Ipatupad mo sa buhay mo. Sa panahong iyon, halos hindi pa ako marunong bumasa. Hindi ito biro. Pero binasa ko. Nilamon ko ang bawat pahina. Inilapat ko sa buhay ko ang mga aral. At ang aklat na yon ay naging personal kong Biblia. Simula noon, binabasa ko ang parehong aklat araw-araw. Araw-araw, sa loob ng mahigit 6 na dekada. Maaaring isipin mo, pero Bob, hindi ba sobra na yan? At ang isasagot ko sa iyo, gusto mo bang makamit ang buhay na naabot ko? Kung gayon, baka karapat-dapat nga na magbigay ka ng labis na dedikasyon. Ipinapakita ng agham na ang utak ng tao ay kayang baguhin ang sarili nito. Ayon sa mga pananaliksik sa neuroplasticity, ang mga ideyang paulit-ulit na iniisip ay lumilikha ng matitibay na landas sa ating utak. Ibig sabihin, kapag paulit-ulit mong iniisip ang sarili mo bilang isang taong mayaman, magsisimulang kumilos ang iyong isipan na parang talagang mayaman ka na. At kasunod noon, unti-unti na ring nagbabago ang mundo sa paligid mo upang tumugma dito. Nais mo bang magbago ang iyong mga resulta? Simulan mong baguhin ang pananaw mo sa iyong sarili. At simulan mo ito ngayon. Hindi bukas. Ngayon mismo. Sa loob ng 7 araw, hinihikayat kitang gawin ito. Tuwing umaga, isulat mo ang isang pahayag tungkol sa kung anong uri ng tao ang nais mong maging. Halimbawa, ngayong araw, kikilos ako bilang isang taong masagana, tiwala sa sarili, at may matibay na paninindigan. At tuwing gabi, isulat mo kung anong bagay ang nagawa mo sa araw na iyon na nagpapatunay sa sinabi mong iyon. Magugulat ka sa lakas ng epekto nito. Mas mararamdaman mong buhay ka, hawak mo ang direksyon. Magsisimula kang makakita ng mga pagkakataong palaging nariyan, ngunit hindi mo napansin dahil nakakulong ka sa dating pagkakakilala sa sarili. At isang araw, tulad ng nangyari sa akin, babalikan mo ang nakaraan at mapapansin mong nagbago na ang lahat. Magkaiba na ang iyong buhay. At lahat ito nagsimula sa sandaling pinili mong hindi na lang basta manood sa sariling kwento. Gusto mo talagang magbago? Kung ganoon, simulan mo na. Dahil kaya mong gawin. At sa totoo lang, dahil dapat mo talagang gawin. Napag-isipan mo na ba na ang lahat ng bagay sa buhay mo, nagsimula bilang isang larawan sa isip? Ang bahay na tinitirhan mo, ang mga damit na suot mo, pati na ang upuang inuupuan mo ngayon, lahat ng ito'y minsang inisip muna ng isang tao, bago naging totoo. At kung ito ay totoo, at totoo nga, bakit mo pa iniisip na ang realidad mo ay isang aksidente? Ang totoo, ang buhay na mayroon ka ngayon ay resulta ng paulit-ulit mong naiisip tungkol sa sarili mo, may kamalayan ka man o wala. Ang larawan na hawak mo sa iyong isipan ang siyang plano ng buong buhay mo. Palitan mo ang imaheng iyon at lahat ay magbabago. Doon ko lang talaga naintindihan ang lahat. Bago pa man iyon, lagi kong tinatanong ang sarili ko kung paanong ang isang tulad ko, walang diploma, walang malinaw na direksyon sa buhay, at walang mga halimbawa ng tagumpay sa paligid, ay nagawang makaalpas mula sa kahirapan at umabot sa kayamanan. Kailangan kong maunawaan. Dahil kung hindi ko ito nauunawaan, hindi ko ito maituturo sa iba. At diyan ko natuklasan na ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa mga bagay na ginagawa ko. Nasa kung paano ko tinitingnan ang sarili ko. Sa larawan na pinipinta ko sa isipan ko, araw-araw, tahimik pero makapangyarihan. Sa sariling imahe na itinatago ko. Karamihan sa mga tao ay may baluktot na larawan ng sarili. Nakikita nila ang sarili bilang bigo, kulang, at hindi karapat-dapat. At ang larawang iyon ay parang isang magneto. Hinahatak nito ang mga sitwasyon, mga tao, at mga kinalabasan na nagpapatibay lang ng paniniwala nilang iyon. Kaya maraming tao ang sinasabotahi ang sarili kapag malapit na silang magtagumpay. Dahil hindi ito tumutugma sa larawan na dala-dala nila sa loob.
Kaya may mga nananalo sa loterya at nauwi sa wala. Dahil hindi nila kayang panindigan ang katauhan ng isang taong tunay na masagana. Hindi sila naprograma para dito. At hindi ito haka-haka. Ito ay agham. Sa isang panahon, may isang tanyag na siruhano sa larangan ng pagpapaganda na kalaunan ay naging manunulat ng isang aklat na naging pinakamabenta na may pamagat na Psycho-Cybernetics. Ang pangalan niya ay Maxwell Maltz. Napansin niya na tuwing binabago niya ang itsura ng isang tao, may nagbabago rin sa loob nito. Ngunit madalas, kahit malinaw ang pagbabago sa panlabas, nananatili pa ring mababa ang tingin ng taong iyon sa sarili. Ang dahilan? Dahil ang panloob na larawan, ang imaheng mental na mayroon siya sa sarili, ay hindi pa rin nagbabago. Napagtanto ni Maltz na hindi ang mukha ang siyang tunay na nagsasabi kung sino tayo, kundi ang paraan ng pagtingin natin sa ating sarili. Ngayon, nais kitang tanungin, ano ang imahe mo sa iyong sarili? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang malakas, may kakayahan, at karapat-dapat na tao? O palagi mong iniisip na ikaw ay isang kabiguan? Kapag binago mo ang larawan na yan sa iyong isipan, ang buong mundo ay tumutugon din. Naalala ko pa ng malinaw ang sandaling naupo ako na may hawak na panulat, at isinulat ko, magtatayo ako ng isang kumpanya na kikilos sa buong mundo. Isa lamang itong ideya noon, isang imahinasyon. Wala akong alam kung paano ito sisimulan. Wala rin akong puhunan. Pero nakita ko ito. Napakalinaw ng imahe sa isip ko, kaya't para bang hinihila ako nito. At makalipas ang ilang taon, ang Proctor Gallagher Institute ay aktibo na sa mahigit 80 bansa. Lahat ng iyon ay nagsimula sa isang malinaw na larawan sa aking isipan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kaya mong likhain ang sarili mong realidad. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon o anuman ang mga pinagdaanan mo. Ang mahalaga ay kung ano ang ipinapakita ng isip mo sa iyong sarili. Ang isipan mo ay hindi nakakakita ng kaibahan sa pagitan ng totoong karanasan at ng matinding imahinasyon. Kaya't kailangan mong kunin ang kontrol ng screen ng iyong isipan, ng pelikula ng iyong buhay. Paano mo ito gagawin? Magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 minuto bawat araw upang isalarawan sa iyong isipan ang buhay na talagang gusto mong maranasan. Saan ka nagigising? Sino ang mga kasama mo? Ano ang suot mo? Ano ang pakiramdam mo? Damhin mo ito na parang totoo na. Sapagkat, sa antas ng enerhiya, totoo na ito. Ang tanging kulang na lang ay ang pagtugma mo sa dalas ng imaheng iyon. At gusto kong ibahagi sa iyo ang isang kwento na maaaring magpaluha sa iyo. Mayroon akong nakilala sa simula ng aking paglalakbay. Isa siyang matalino at edukadong lalaki, mas maalam pa kaysa sa akin, mas mahusay magsalita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may dala siyang imahe ng kabiguan sa kanyang loob. Sa panlabas, nakangiti siya, pero sa kaibuturan, nakikita lamang niya ang sarili bilang isang taong hindi kailanman makakarating sa tagumpay. Sinubukan niyang gawin ang lahat, nagbasa ng mga libro, dumalo sa mga seminar, nagsimula ng mga proyekto, pero walang gumana. Alam mo kung bakit? Dahil hawak pa rin niya ang lumanyang larawan, ang paniniwalang hindi siya kailanman magiging sapat. Hanggang isang araw, napagtanto niyang hindi ang mundo ang kailangang baguhin, kundi ang kanyang salamin sa loob. Kaya't nagsimula siyang seryosong pagtrabahuhan ang kanyang imahe sa sarili. At sa loob lamang ng ilang buwan, unti-unting nagsulputan ang mga oportunidad na parang may mahika. Sumulat siya sa akin at sinabing, "Bob, parang nagbago ang mundo, pero sa totoo lang, ako ang nagbago sa loob." Iyan ang lakas ng panloob mong daigdig. Kung nais mong magbago ang panlabas mong realidad, kailangan mong magsimula sa iyong kalooban. At para magawa iyan, kailangan mo ng panibagong antas ng pagtatalaga. Dahil kakailanganin mong bitiwan ang iyong lumang katauhan, ang katauhang nilikha ng mga sugat ng nakaraan, ng mga kabiguan, ng mga inaasahan ng ibang tao. Kailangan mong iwan ang bersyon ng sarili mong nabubuhay lang para makaligtas, at likhain ang bagong ikaw, ang ikaw na namumuhay para lumago at lumawak. Isipin mo ang mga taong hinahangaan mo. Sina Steve Jobs, Oprah Winfrey, at Elon Musk. Lahat sila ay may isang bagay na magkakatulad, may makapangyarihang larawan sila sa kanilang isipan tungkol sa kung sino sila, kahit noong panahong hindi pa sila kinikilala ng mundo. Nakita nila ang sarili nila bilang mga tagumpay bago pa man dumating ang tagumpay. At ang larawang iyon ang siyang nagtulak sa kanila patungo sa katuparan. Hindi mo kailangang hintayin muna ang isang pangyayari para makita ang sarili mo sa ibang paraan.
Ang totoo, kailangan mo munang makita ang sarili mo sa ibang liwanag upang may bagong bagay na mangyari. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na likhain ang isang bagong bersyon ng iyong sarili. Ipikit mo ang iyong mga mata at tanawin ito. Tanawin mo ito ng malinaw. Dahil kapag naniwala ka sa bagong larawang iyon, siya rin ay magsisimulang maniwala sa iyo. At ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang magbago. Maaaring dahan-dahan. Pero hindi maiiwasan. Dahil ang isang bagong pagkakakilanlan ay kailanmay hindi dadalhin sa parehong resulta ng dati. At ikaw? Handa ka na? Naroon na sa loob mo ang pasya. Kailangan mo na lang itong tanggapin. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kanilang nakukuha ay batay sa kung ano ang kanilang ninanais, ngunit hindi ito ang tunay na nangyayari. Ang totoo, ang iyong inaakit ay kung ano ang palagi mong inaasahan. Isa ito sa mga pinakamalalalim na pagtuklas na aking naranasan sa buong buhay ko. Kapag ang inaasahan mo ay masama, kahit pa sinasabi mong gusto mo ng maganda, ang mapupunta sa iyo ay paulit-ulit na pagsasakatawan ng iyong mga kinatatakutan. Sapagkat ang inaasahan ay hindi lamang basta kagustuhan. Ang inaasahan ay isang tahimik ngunit matibay na paniniwala na kumikilos sa likod ng lahat ng iyong ginagawa, at siyang humuhubog sa kung ano ang pinapapasok mo o tinatanggihan mo sa iyong mundo. Ang kamangha-manghang bahagi. Kaya mo itong baguhin. Kaya mong baguhin ang inaasahan mo sa iyong sarili at sa kapaligiran. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit kong sinasabi na gusto kong magtagumpay, pero sa loob-loob ko, ang inaasahan ko ay kabiguan. Sinasabi kong gusto kong yumaman, pero ang totoo, ang inaasahan ko ay malubog sa utang. Sinasabi kong gusto kong magbago ang buhay ko, pero ang inaasahan ko ay manatili itong pareho. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko, ang mga inaasahan ko ang siyang gumuguhit sa resulta ng aking buhay. Doon nagsimula ang malaking pagbabago. Hindi ito nangyari dahil sa himala. Nangyari ito dahil sa likas na batas ng buhay. Sinimulan kong obserbahan ang aking mga iniisip, sinasabi, at ginagawa. Napansin kong kahit pa may magagandang oportunidad na dumarating, hinaharap ko ang mga ito na may pag-aalinlangan. Para bang hindi ito para sa akin? Para bang may darating na problema? Naranasan mo na ba yon? Yung pakiramdam na may magandang nangyayari pero parang hindi ka kumbinsido na totoo ito. Na parang hindi ka karapat-dapat dito. Iyan ang isipan na sanay sa kakulangan. Iyan ang isipan na nasanay ng umasa ng kakaunti mula sa buhay. Nasanay na lang sa mga tira-tira. At bilang proteksyon laban sa pagkabigo, nagtatayo ito ng mga hangganang hindi mo namamalayan. At ang masakit, unti-unti mong pinaniniwalaan na ang limitasyong ito ay tanda ng pagiging matalino. Pero hindi iyon karunungan. Iyon ay takot. Isang takot na bihis at mahusay magtago, pero takot pa rin. At kapag ang takot ang siyang humahawak ng manibela ng iyong buhay, dadalhin ka nito pabalik sa parehong landas. Isa sa mga lugar na iyon ay ang tinatawag na pagsabotahe sa sarili. Kapag nagsisimula ka ng umasenso, hindi mo namamalayan, gumagawa ka ng paraan para umatras. Nawawala ang momentum. Humihinto ka sa kalagitnaan. Nagsisimula kang humanap ng dahilan. Nakita mo na ba ito sa sarili mo? O sa isang taong mukhang umaangat pero biglang bumagsak ang lahat? Hindi ito malas. Ito ay ang lumang inaasahan na muling umaandar. Ngayon, gusto kong isipin mo kung sa anong mga bahagi ng iyong buhay ka umaasang kaunti lang. Sa iyong relasyon, inaasahan mo ba ang pagmamahal o ang pagtanggi? Sa iyong propesyon, umaasa ka ba sa promosyon o sa pagiging stock? Sa kalusugan mo, umaasa ka ba sa sigla o basta makalampas lang sa bawat araw? Ang inaasahan mo ang siyang lumilitaw sa realidad, hindi ang sinasabi mong gusto mo. At hindi ito basta teorya lang. Ayon sa mga pananaliksik, mas positibong inaasahan ay may kinalaman sa mas malusob na katawan, mas matatag na ugnayan, at higit na tagumpay sa karera. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Harvard ang nagsubaybay sa daan-daang katao sa loob ng ilang dekada, at natuklasan nila na ang pagkakaroon ng masiglang pananaw sa hinaharap ay may tuwirang kaugnayan sa mahabang buhay at kasiyahan sa sarili. Matagal ko nang itinuturo ito, higit 60 taon na, at ngayon, pinapatunayan na rin ito ng agham, ang inaasahan ay isang makapangyarihang puwersang lumikha. Ngunit alam ko rin na hindi madaling palitan ito. Dahil ang inaasahan mong dala ngayon ay hinubog ng maraming taon ng karanasan, trauma, masasakit na salita, masasamang balita, pagkukumpara, at pagtanggi.
Napakalalim na nitong nakatanim kaya hindi mo na ito namamalayan. Kaya paano ito babaguhin? Magsisimula ito sa pagsuway sa lumamong inaasahan. Araw-araw. Kapag sinasabi ng dating paniniwala, matatalo ka, ang isasagot mo, inaasahan kong manalo. Kapag ang takot ay bumubulong, magkakagulo ito, sagutin mo ng, magiging maayos ito. Hindi mo kailangang paniwalaan agad. Ang mahalaga ay simulan mong sabihin. Dahil habang paulit-ulit mo itong inuulit, nagiging pamilyar ito sa iyong isipan. At ang lahat ng pamilyar tinatanggap ng iyong isipan sa ilalim ng kamalayan. At para matulungan ka rito, may simple akong mungkahi. Isang gawain na maaari mong simulan ngayon. Tuwing umaga, pagkagising mo, bago mo pahawakan ang iyong telepono, sabihin mo ng malakas, ngayon, inaasahan ko ang pinakamabuti. Pagkatapos, isulat mo ang 3 bagay na gusto mong mangyari sa araw na yon. Mga bagay na simple lang. At pagsapit ng gabi, isulat mo ang 3 mabuting bagay na tunay na nangyari. Isang bagay ang tiyak, ito ay magpapabago sa takbo ng iyong pag-isip. Sanayin nito ang iyong isipan na hanapin ang maganda sa lahat ng bagay. Tuturuan ka nitong makita ang mga posibilidad. At, sa paglipas ng panahon, matututunan mong hindi lamang umasa, kundi asahan na darating ang pinakamahusay na maaaring mangyari sa iyong buhay. Hindi na lamang basta pagnanasa, kundi paniniwalang darating ito. Kapag nagsimula kang umasang higit pa, mag-iba ang iyong paninindigan. Magkakaroon ng pagbabago sa paraan ng iyong paglalakad. Iba ang tono ng iyong pananalita. Iba ang tingin ng mga tao sa iyo. Dahil may nagbago sa loob mo. Titigil kang tanggapin ang mga bagay na hindi ka binibigyang halaga. Iiwas ka sa mga lugar kung saan hindi ka na lumalago. Magsisimula kang pumili batay sa paniniwalang karapat-dapat ka sa mas higit. Hayaan mong ibahagi ko ang isang kwento na sumasalamin dito. Ilang taon na ang nakalipas, dumalo ako sa isang pagtitipon kung saan nakilala ko ang isang dalagang nagngangalang Melissa. Matalino siya, masipag, ngunit punong-puno ng pagdududa sa sarili. Sinabi niya sa akin na nais niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay, ngunit ang inaasahan niya ay mananatiling pareho ang lahat. Kita sa kanyang mga mata ang isang uri ng pag-asa na tila nag-aalangan. Ngunit may isang bagay siyang ginawa, nagpasya siyang baguhin ang inaasahan niya mula sa buhay. Araw-araw, sa loob ng 30 araw, inuulit-ulit niya ang mga salitang ito, inaasahan kong darating ang mga oportunidad, pagkilala, at paglago. Kahit hindi siya kumbinsido noong una, nagpursigi pa rin siya. Sa ika-31 araw, nakatanggap siya ng tawag, alok sa trabaho mula sa ibang bansa. At may sinabi siya sa akin na hinding-hindi ko malilimutan, Bob, hindi naman nagbago ang mundo, ako ang nagbago. At iyon ang tinugon sa akin ng mundo. Ganito gumagana ang lahat. Kapag binago mo ang inaasahan mo, nagbabago rin ang enerhiya na ibinubuga mo sa paligid. At nagsisimulang tumugon ang buhay sa parehong dalas. Maaaring sa una ay isipin mong napakaliit nitong bagay na ito para makagawa ng pagbabago. Pero ang totoo, ang maliliit ang bumubuo sa mga malalaki. Dahil sa hindi nakikita nagsisimula ang lahat. At sinisiguro ko sa iyo, kapag binago mo ang inaasahan mo, babaguhin mo rin ang takbo ng iyong karanasan. Kaya ngayon, tatanungin kita, ano ang inaasahan mong mangyari sa buhay mo? Dahil yan ang dumarating sa iyo. Nakakagulat kung paanong karamihan sa mga tao ay namumuhay na parang bihag sa isang lugar na wala na ang nakaraan. Araw-araw silang bumabangon na dala-dala sa balikat ang bigat ng mga desisyong hindi na maibabalik, mga salitang hindi na mababawi, mga pangarap na iniwan, at mga pagsisising hindi na maaayos. At iyan, kaibigan ko, ay isa sa mga pinakamatindi at pinakamasalimuot na anyo ng emosyonal na pagkakaparalisa. Dahil habang patuloy kang nakatingin sa nakaraan, ang buhay ay umaandar, at hindi mo napapansing naiiwan ka na. Natutunan ko iyan sa isang masakit na paraan. Noong bata pa ako, laging sinasabi ng lola ko tuwing binibisita ko siya, aalis na ako, apo, hindi na magtatagal. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon na parang malapit na siyang mamaalam. At sa tindi ng kanyang pananalita, naniwala ako. Pero alam mo ba ang nangyari? Umabot siya sa 74 na taon. 74. Sa loob ng ilang dekada, namuhay siya na parang paalis na siya sa mundong ito, samantalang binibigyan pa siya ng oras ng buhay upang mamuhay ng ganap. Tila ba ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa kahapon, na parang ubos na ang buhangin sa kanyang orasan. Ngunit sa totoo lang, napakarami pa niyang oras na natira.
At kabaligtaran naman ang naranasan ng isang kaibigan kong si Bob Yates. 16 na taong gulang lamang siya noon. Isang binatang may maraming pangarap, punang enerhiya at sigla. Isang hapon, sumakay siya ng sasakyan at nagmaneho sa kahabaan ng Kingston Road patungong Toronto. Hindi na siya nakabalik. Nawala ang kanyang buhay nang bumangga ang sasakyan niya sa isang bahagi ng tulay. Kung tinanong mo siya kalahating oras bago ang aksidente kung gaano pa siya katagal mabubuhay, malamang ay sasabihin niyang dekada pa. Ngunit ang natira sa kanya ay wala pang 1 oras. At iyon ay baon-baon ko na hanggang ngayon. Ang dalawang kwentong ito ay nagturo sa akin ng isang malakas na katotohanan, wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung gaano pa tayo katagal dito. Ni ikaw, ni ako. Ngunit may isang bagay tayong tiyak na hawak, ang kasalukuyan. Ang ngayon ang tanging oras na tunay. Ito ang buhangin na bumabagsak pa. At dito nangyayari ang lahat ng pagbabago. Hindi kahapon. Hindi bukas. Kundi ngayon. Pero ang totoo, maraming tao ang hindi namumuhay sa kasalukuyan. Nakakulong pa rin sila sa hindi nila nakuha, sa taong sumakit sa kanila, sa desisyong pinagsisihan nila at gustong bawiin. Ang mga tao ay madalas paulit-ulit na nararamdaman ang parehong sakit, gumagawa ng parehong pagkakamali, at nauulit sa parehong mga sitwasyon. Ang masaklap pa rito, naniniwala silang ginagamit nila ang lohika. Akala nila pinag-aralan nila ang mga pangyayari, pero sa totoo lang, pinapakain nila ang isang hindi nakikitang siklo ng sariling pagkawasak. Naranasan mo na bang sabihin, ganito ako dahil ganito ang pagtrato sa akin ng tatay ko, o kaya, hindi ko talaga nakamit ang kasaganaan kasi noon, nawala ang lahat sa akin, walang nagbibigay halaga sa akin, dahil ganyan talaga ang naging takbo ng buhay ko. Ang lahat ng mga salitang ito ay may isang ugat, mga pabigat na emosyon. Emosyonal na pabigat na pumipigil sa iyo na gumalaw mula sa isang nakaraan na matagal nang lumipas. Ngunit para makausad ang isang bangka, kailangang iahon ang angkla. Hindi ko sinasabi na walang halaga ang nakaraan. May papel ito sa kung sino ka ngayon. Pero hindi mo na pwedeng hayaan na siya ang magdikta ng direksyon ng buhay mo. Dahil kapag siya ang nasa manibela, palagi kang magiging bihag ng kahapon. Walang pag-unlad kung mas malaki ang rearview mirror kaysa sa windshield. Ayon sa agham ng psikolohiya, tuwing inuungkat natin ang nakaraan, muling na-activate ang parehong koneksyon sa utak na gumana noong nangyari ang karanasang iyon. Ibig sabihin, parang muling nararamdaman ng katawan mo ang takot, lungkot, kahihiyan na para bang nangyayari ulit sa kasalukuyan. Nakaapekto ito sa iyong kalusugan, sa abilidad mong magdesisyon, sa konsentrasyon mo, at lalo na sa kakayahan mong lumikha ng bago. At doon papasok ang mahalagang punto, hindi mo maaaring itayo ang bago habang pasan mo pa rin ang mga guho ng luma. Kailangan mong magkaroon ng kapayapaan sa nakalipas. Kailangan mong tanggapin na hindi mo na mababago ang nangyari, pero maaari mo itong bigyan ng bagong kahulugan. Ang pagkakamaling nagawa mo ay maaaring maging aral. Ang pagkawala na naranasan mo ay maaaring maging lakas. Ang relasyong hindi nagtagumpay ay maaaring magbigay ng linaw sa kung ano talaga ang nararapat para sa iyo. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsisimula lamang kapag tinanggap mo ang kasalukuyan bilang panibagong simula. Mula sa araw na ito, gusto kong subukan mong gawin ang isang simpleng bagay na makapangyarihan. Tuwing mahuhuli mong iniisip mo ang mga salitang, sana ginawa ko ito, o paano kung ibang landas ang pinili ko, huminto ka. Huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, ang tanging oras na meron ako ay ang ngayon. Ulitin mo ito na parang panalangin. Ibabalik ka nito sa kasalukuyan. Ilalagay ka nito sa kontrol. Dahil ang kasalukuyan ang tanging sandali kung saan may kapangyarihan kang pumili. Maaari mong piliin sa mismong sandaling ito na hindi mo na ulitin ang pamumuhay batay sa mga nangyari sa iyo. Na mamumuhay ka batay sa kung sino ang pinili mong maging mula ngayon. Ito ang tunay na kalayaan. Ito ang tunay na pagbabago. Ito ang tunay na pagkakaroon ng kontrol sa sarili mong buhay. At maaaring tinatanong mo, pero Bob, paano kung magkamali ulit ako? Ang sagot ko, magkakamali ka. Ako rin nagkakamali. Pero ang pagkakaiba ngayon ay magkakamali ka habang umaabante. Habang nakatingin ka sa hinaharap. Habang natututo, lumalago, at tumitibay araw-araw. Hindi ka na narito para lang magtagumpay. Narito ka para lumawak. Para sumubok. Para mabuhay ng may tapang kahit pa may kaba. At ang tapang na yan, tanging sa kasalukuyan mo lang mahahanap.
Iwan mo ang nakaraan kung saan ito nararapat. Sa isang saradong kabanata ng aklat ng buhay mo na ngayon ay may mga bagong pahinang isusulat pa. At isulat mo ito ng may layunin, ng may direksyon, ng may kabuwang presensya. Dahil lumilipas ang oras. Pero narito ka pa rin. At yan na ang sapat. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ating napag-usapan ay ito, may kakayahan kang kunin sa sarili mo ang buong kapangyarihan para pamahalaan ang iyong buhay. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Ang tunay na mahalaga ay ang desisyong ginagawa mo sa mismong sandaling ito. Dahil mula rito, pwedeng magbago ang lahat. At kung naramdaman mong may tinamaang bahagi ng puso mo sa video na ito, huwag kang titigil dito. Ang susunod na video na nakikita mo sa screen mo ay ang susunod mong hakbang. Ito ang susunod na baitang ng hagdan ng pagbabago. Panibagong yugto para sa iyong paglago, pagpapalawak, at upang maging kahit 1% mas mabuting tao kaysa kahapon. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Hinihintay kita sa susunod na video. Magpatuloy tayong maglakbay ng magkasama.